gabing ito. Dito po sa James o Santiago 5, 16 to 18. Basahin ko po sa Tagalog para higit po natin maunawaan. Sabi po dito sa Santiago 5:16, kaya nga, ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang magagawa ng panalangin ng taong matuwid. O ito, malaki ang magagawa o ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. 17. Si Elias ay isang tao na tulad din natin, nang mataimtim siyang nanalangin na huwag umulan, hindi nga umulan sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At nang siya ay nanalangin para umulan, bumagsak nga ang ulan at namunga ang mga halamanan. So dito ay unang-una po dito sa verse 16, para po effective po ang ating panalangin, para ang Diyos ay sagutin o ibigay yung ating mga hinihingi sa Kanya na ating pong panalangin o gusto sa Diyos na matanggap po natin. Kaya nga, sabi nga, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So, unang-una po, na kung mayroon po tayong alitan, mayroon po tayong grudges sa bawat isa, o yung kapatid mo na sinasabi dito, o kaibigan mo man, ano man ang mayroon kang alitan o mayroon kang sama ng loob o kasalanan, sabi niya ito na ipagtapat ninyo ang inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan. So ibig sabihin, be transparent. Huwag po tayong maglihim na mayroon po tayong hinanakit sa ating pong kapwa o ating kapatid. Ang ibig pong sabihin, gusto ng Diyos na maging tayo, yung open sa ating pong kapatid o sa ating kapwa. Kung mayroon kang kasalanan o may kasalanan ng bawat isa, magtapatan. Ibig sabihin magpatawaran at maging walang hadlang sa panalangin natin sa Diyos. Dahil kapag may mga alitan sa puso natin, halimbawa hindi tayo nagbabati at mayroon kang hinanakit sa iyong kapwa, dapat mong sa kanya, yung bang ihingi mo siya ng tawad at ganun din siya. Ibig sabihin, vice versa, kayo po ay magpatawaran. Bakit po? Kasi kung hihingi ka o mananalangin ka sa Panginoon na mayroon kang galit, mayroon kang sakit sa iyong puso, sa iyong kapwa, ang ibig pong sabihin dito ay hindi didinggin. Hindi mo makakamtan ang answer ng Diyos. Bakit po? Kaya ang gusto ng Diyos, bago tayo lalapit sa Kanya, we ask forgiveness. Dahil ang Diyos ay banal, ang Diyos ay matuwid, ang Diyos natin ay mahabagin. Gusto ng Panginoon na bago tayo haharap o sa Kanya hihingi, gusto niya dito na magpatawaran tayo sa ating kasalanan sa isa't isa. At kung kayo po ay, sabi dito, at kung kayo ay may sakit, sabi, upang kayo ay gumaling. Ibig sabihin, ang hindrance ng kagalingan ng isang tao ay iyong hindi nakapagpapatawad o mayroon kang sin sa iyong kapwa o mayroon kang inililihim, mayroon kang hinanakit o mayroon kang nagawang kasalanan. Gusto ng Diyos na yon ay ipagtapat mo para mapatawad po tayo ng Diyos. Dahil yun kasi ang hadlang ng kagalingan ng mga tao. Kaya sabi niya dito, ang inyong mga kasalanan at ipanalanginan ninyo ang isa't isa upang kayo'y gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. So, yung taong matuwid, ay malaki ang magagawa yung panalangin ng taong matuwid. Kaya nga, kung gusto po ninyong maging matuwid sa harapan ng Diyos, ibig sabihin ay magiging transparent po tayo sa ating pong kapwa. Kung mayroon kang nagawa sa Kanya, patawarin mo ako, kaibigan, kapatid, dahil ako'y nakagawa sa iyo ng ganito, patawarin mo ako. At ganun din siya. Kapag magpahingihan kayo ng hingi siya ng tawad, at ganun din
sa iyo, yun ay susi ng pagkatanggap po natin ng ating kagalingan. Dahil mawawala po yung hadlang ng blessing ng Diyos. Dahil kung mayroon po tayong hinanakit, mayroon po tayong sa ating puso. Ito po yung kinasabi dito na hindi mo matatanggap ang iyong kagalingan. Dahil yung unforgiveness hearts is a blockage to healing. Yung po ang block sa healing natin. Kaya kahit na panalangin tayo ng panalangin, bakit hindi ako sinasagot ng Panginoon? Bakit hindi ako gumagaling? Bakit kahit na anong gawin mo panalangin, hindi ka gumagaling? Bakit po? Ito po ang isang kadahilanan kung kaya ang tao ay hindi natatanggap ang kanyang kagalingan dahil hindi siya humihingi ng tawad sa kapwa niya. Hindi siya humihingi ng kapatawaran sa Diyos. Kung mayroon siyang nagawa sa ating pong kapwa, humingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos para yung kanyang patawad ay matatanggap po natin. Hindi po tayo papatawarin ng Diyos kung hindi tayo hihingi sa kanya ng kapatawaran. So ito po ang gusto ng Diyos. Humingi po tayo ng forgiveness and God will forgive us. Ito, 17 po, at ihinalintulad po ito ni Elias, na si Elias ay katulad din natin na tao. Hindi po sa Diyos si Propeta Elias. Pero nung siya po ay nanalangin, dito po sa 1 King 18, at na hindi uulan, ipinalangin niya na hindi uulan, at hindi po umulan sa 3.5 taon. Tignan po ninyo, yung panalangin niya ay sinagot ng Panginoon. At nung nanalangin na naman na nauulan, ay umulan ulit. At ito ay isang nagpapatunay na kapag ang isang tao na mayroon pong malinis na budhi o ibig sabihin matuwid sa harapan ng Diyos, wala pong hadlang ang kanya pong panalangin. Kaya sabi dito sa Biblia, Elijah prayed both effectually and fervently. He bowed 7 times towards the Mediterranean Sea and did not stop until he saw the clouds. Hindi siya tumigil hanggat hindi niya nakita ang ulan o na darating na ulan. Hindi niya tinigilan na siya ay manalangin. At sinabi niya sa kanyang kasama na tignan mo sa labas, sa parte ng dagat kung meron kang makitang ulap, meron kang makitang ulan. At wala, sabi niya, Elijah prayed down again, nag-bow na naman. Hanggang sa, tignan mo, meron na, wala pa, sabi niya, he bowed down again, na nanalangin na naman. Hanggang sa 7 beses na nanalangin si Elijah na uulan. Hanggang sa pang-7 ay nakita na, mayroon nang nag-form na ulap, sabi niya. Ibig pong sabihin, ang mensahe po dito mga kapatid, maging si Elijah, na kagaya din natin na tao, ay nanalangin. Sinagot ng Diyos ang kanyang panalangin. Hindi po siya tumigil. 7 beses na nanalangin siya, he bowed down hanggat walang ebidensya o wala pong signs ng ulan. Kagaya rin po natin. Kung meron po tayong ipinapanalangin, halimbawa na gusto po natin, yung 1 beses nating ipanalangin at wala pa yung manifestation, yung answer, huwag po tayong titigil. Manalangin ulit tayo. At wala pa, manalangin ulit tayo hanggang sa huwag natin tigilan yung panalangin natin na angkinin natin na ito ibibigay ng Diyos. Halimbawa, mayroon kang ipinapanalangin na sakit na maalis sa'yo o pagkagalingan ng Diyos na ibibigay niya sa'yo. Yung unang beses mong ipinalangin, isang araw, Panginoon, at salamat. Dahil alam ko na ikaw ay nagpapagaling, tinatanggap ko, Panginoon, ang kagalingan ko ayon sa iyong salita. Ganito ka manalangin. Pasalamatan mong Panginoon na, Panginoon, salamat dahil ikaw ay manggagamot, ikaw ay tunay na nanggagamot sa mga sakit. Kaya inaangkin ko, Panginoon, ang kagalingan ko sa araw na ito. Pinasasalamatan ko. Ngayon, sa araw na yon at wala pa rin kang nararamdaman na kagalingan, huwag kang titigil hanggang sa bukas ulit, hanggang sa kinabukasan na ulit. Kahit na 1 linggo, kahit 2 linggo, kahit 1 buwan kang nanalangin, nagpapasalamat sa Diyos, huwag kang titigil, huwag mong tigilan. Kagaya ni Elijah, 7 beses hindi siya tumigil hanggat walang sign. Saka lang siya tumigil nung nakita na niya na mayroon ng ulan. So, ganito po talaga ang may fervent na prayer, yung may tiyaga kang manalangin, yung hambis na
pinanalangin mo, gusto mo nandiyan na kaagad. Hindi po ganon ang answer. Nakikita ang Diyos kung paano tayo manampalataya sa Kanya. Kung yung isang beses mong ipanalangin, wala pang answer, kinabukasan ulitin mo ulit. Panginoon, salamat sa kagalingan ko. Salamat sa blessing ko. Salamat sa ipagkakaloob mo na trabaho ko. Salamat po, Panginoon, na nanampalataya ako na mayroon akong trabaho na iyong ibibigay. Salamat, Panginoon. Ngayon kung sa araw na ito wala, bukas na naman, salamat po, Panginoon. Alam ko, Panginoon, na ibibigay mo, tinanggap ko na. Wala pa ngayon. So susunod naman, salamat po, Panginoon, hanggang sa hanggat hindi mo na-receive. Dahil imposible na hindi ibibigay ang Panginoon kung persistent ka na nagpapasalamat at nananalangin sa Diyos. Dahil marami pong example po dito sa Biblia. Dito po sa Luke 18. Basahin po natin yung isa pong example po dito. Luke chapter 18 verse 1 to ang isang biyuda dito at lumapit sa isang judge o hukom. Basahin po natin dito para magkaroon po tayo ng idea o pananampalataya na kagaya nitong babaeng ito. Isinalaysay ni Jesus ang isang talinghaga upang ituro sa kanila na dapat silang laging manalangin at huwag mawalaan ng pag-asa. Ito po ang sinabi ng Panginoon. Nagturo po siya ng talinghaga o parable na huwag po tayong titigil na manalangin. Ito, verse 2. Sinabi niya, sa isang lungsod ay may isang hukom na walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao. O itong judge na ito, wala siyang takot sa Diyos at wala siyang iginagalang na tao. Ibig sabihin, he is not a believer. Hindi siya mananampalataya itong judge na ito at wala siyang kinatatakutan na tao because he is a judge. Verse 3, sa lungsod din iyon ay may isang biyuda, lagi siyang pumupunta sa hukom at sinasabi, bigyan po ninyo ako ng katarungan sa aking usapin. Humihingi siya ng katarungan sa isang judge na unbeliever na walang takot sa Diyos at maging sa tao. At itong biyuda na ito ay humihingi ng katarungan. Verse 4, tinanggihan siya ng hukom sa loob ng mahabang panahon. So ibig sabihin, ang hukom na ito, ibinabasura lang niya o hindi niya tinatanggihan niya itong babaeng ito na laging sa mahabang panahon na pumupunta doon na humihingi ng katarungan. Ngunit nang magtagal ay sinabi ng hukom sa sarili, kahit ako'y walang takot sa Diyos at walang iginagalang na tao, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito. O, nakita po ninyo, dahil itong hukom na ito, sa alos araw-araw o lagi-lagi sabi dito na itong biyuda na ito ay pinupuntahan niya itong judge para humingi ng katarungan, nagkaroon ng pagsawa itong hukom na ito. At sabi niya, ibibigay ko na ang katarungan. So ibig sabihin, sa lagi pong pagpunta ng biyudang ito na humihingi ng katarungan, lagi niyang kinukulit ang hukom, na kahit ang hukom na ito ay wala siyang takot sa Diyos at walang takot sa tao, para manatili na at mabigyan na niya ang katarungan, para tumigil na siya na lagi niyang kinukulit ang hukom. Kaya sinabi niya, ibibigay ko na ang katarungang hinihingi ng biyudang ito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. Nakita po ninyo, maging itong hukom na ito, nainis, para hindi na siya gagambalain pa. Sabi niya rito, sapagkat lagi niya akong ginagambala at baka mainis pa ako sa kapupunta niya rito. So, ibinigay na niya ang katarungan sa babaeng ito na laging pumupunta. Makita po natin, ito ay kawangis o katulad ng isang pananalangin na nananalangin sa Diyos. Maging ang Diyos, kapag nakita po niya tayo, na lagi natin kinukulit ang Panginoon, Panginoon, ibigay mo na, Panginoon, Lord, salamat at tinanggap ko na. Lagi mong pinapasalamatan ng Panginoon. Araw-araw mong kinukulit o lagi mong ginayanig ang langit sa iyong kahilingan. Maging ang Diyos, sabing dahil ang Panginoon ang nagbigay ng talinghaga na ito. Ibig sabihin, ang Panginoon, Jesus, ito ang kanyang puso. Na kapag kahit na ikaw ay
ay hindi kahit na ikaw ay may kasalanan o mayroon kang kasalanan o hindi ka kalugod-lugod sa Kanya, kung lagi mong ikinukulit ang Panginoon, lagi mong sinasabi sa Kanya, Panginoon, mahabag ka na itong hukom na ito. Sabi dito, walang takot sa Diyos at walang takot sa tao. Ibig sabihin, he is unbeliever, hindi siya naniniwala sa Diyos. Maging kagaya din natin, maging sa inyo po, na hindi po righteous. Ito po, kapag fervent o yung prayer po natin, lagi po natin idinudulog sa Diyos, ang Panginoon, mahabagin Diyos, magsasawa rin yon, makikita niya na dahil sa iyong kakukulit sa Kanya, mayroon kang fervent prayer, lagi mong inilalapit sa Kanya, ang Panginoon ay ibibigay po niya yung ating pong hinihiling. At ito po ang isa pong pinaka-effective prayer. Either you are a righteous man o hindi ka po righteous, but you ask God, meron kang fervent prayer sa Diyos, ang Diyos ay ibibigay po niya. Wala po kasing puso ng Diyos na magkukondem. Ang Diyos ay mahabagin, ang Diyos ay pag-ibig. Kapag nakita po niya yung lagi po natin paglapit sa Kanya, nagpapasalamat tayo lagi sa Kanya, ang ating mga problema, ang ating mga kahilingan ay lagi nating idinudulog sa Kanya araw-araw, ang Diyos ay bibigyan niya ng kasagutan ng ating pong mga panalangin. Ganon din po tayo na isa pong leaders. Ipagpalagay na po natin na tayo po na isang leaders o isang leader sa bahay, isang leader sa maliit na church o mayroon po tayong inililid. Tayo po, kung mayroon po tayong gusto sa ating pong ministry, sa ating pong pamilya, sa ating pong organization, anuman ang ating pong naisin sa ating pong sinasakupan, kung ito ay mayroon po tayong fervent prayer, persistent, sabi niya, persistent prayer, lagi-lagi mong ipinagpipray, lagi-lagi mong pinapasalamatan sa Diyos, araw-araw, ang Diyos ay ipagkakaloob niya. Mas pa kung ikaw ay righteous ka, yung nagpapatawad ka, kagaya yung una kanina na binasa po natin. The prayer of a righteous man availeth much. Kung ikaw ay nagpapatawad, kung ikaw ay nakikipagkasundo lagi, wala kang tao na sinasaktan. Kung meron ka man sinaktan na gusto mong makipag-ayos, magpatawad ka, humingi ka ng tawad. Ibig sabihin, yung mga blockades na yon sa iyong kagalingan ay mawawala. Dahil ang unforgiveness heart, yung hindi nagpapatawad na puso, ay block ng iyong kagalingan. Kaya kung nais mong gumaling, kaibigan, kung nais mong matanggap ang himala ng iyong kagalingan buong buo, sabi ng salita ng Diyos, you must forgive at ikaw ay papatawarin din. Magpatawad ka at ikaw ay patatawarin. At ang iyong kahilingan sa Diyos na kagalingan, wala pong hadlang. Matatanggap mo dahil ang kagalingan ay tapos na 2,000 years ago. Pinagbayaran na ng Panginoong Hesus 2,000 years ago. You are healed, sabi doon sa Isaiah 53 verse 5. He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And by His stripes, we are healed. Sabi doon. So we are healed, tapos na. Nung naipako sa ating pong Panginoon sa krus, dinala na niya lahat ang ating kasalanan sa kanyang katawan. Sa 1 Peter 2:24, whom He is, sabi doon, whom He is, who Himself bore our sin. Kinuha na lahat ng ating kasalanan on the tree, na siya ay naipako, lahat ng ating kasalanan ay kinuha niya lahat sa kanyang katawan. Na tayo po ay magiging righteous before God. And with His stripes, sabi doon, we are healed. Sa lahat ng kanyang tinanggap na latay, tayo po ay gumaling. So, ibig pong sabihin, kahit tayo po ay gumaling, na ibinigay na ng Panginoon na libre, tinapos na niya, pero mayroon pong block doon. Mayroon pong block. Ano po yung block? If your heart is, mayroon kang unforgiveness, mayroon kang kasalanan na hinanakit, na yun ay siyang mag-block sa ating pong blessing na kagalingan. O yung mga blessing na ipagkakaloob sa atin ng Panginoon. Kaya napaka-importante pong malaman po natin para sigurado po na tayo po ay a-answer ng Panginoon sa ating pong panalangin. Tayo po ay hihingi ng patawad sa Kanya, higit sa lahat sa ating pong kapwa. Dahil yun ang
block sa ating pong kagalingan. Kagaya po ng ating pong nabasa dito po sa James 5:16 to 18. At dito po rin po kay Elias, na si Elias ay nanalangin. At ang kanyang panalangin na huwag umulan ng 3 taon at 6 na buwan. At hindi umulan. At nung nanalangin na naman na uulan, ay umulan uli. Ibig sabihin, kaya yung prayer ng righteous man na pigilin kahit na ulan. Mayroon pong power ng prayer na kaya niyang i-stop ang ulan na kagaya ni Elijah. So purihin po ang Panginoon. Tayo po as a Christian, alam ko po na tayo po lahat ay naniniwala sa ating pong Panginoong Hesus. Tayo po ay naniniwala sa ating pong Panginoong Hesus dahil ang Panginoong Hesus ang siyang nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig ng Diyos ay nakita po natin sa ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga, tayo po ay manampalataya sa ating pong Panginoong Hesus na siya po ang kasagutan lahat. Kaya ngayon po ay ako'y pinagpapasalamat po sa inyo dahil ang pag-aaral na ito ay alam ko na meron po tayong natutunan. Ang panalangin na sa may pananampalataya at matuwid ay makapangyarihan. Ang isang taong nananalangin na matuwid, ibig sabihin yung matuwid ay yung pong namumuhay ayon sa righteousness of God. Ang kasalanan ay hindi po nananatili sa kanya. Kung mayroon mang kasalanan, lagi niyang inaas ng forgiveness sa Diyos. So, tayo po ay nagiging righteous before God because the righteousness is ibinigay sa atin ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya mayroon po tayo lagi karapatan na patawarin niya. We have the right to be a righteous before God. Why? Because the righteousness of God ay tinanggap po natin, which is our Lord Jesus Christ na nasa atin. Kaya nga, lagi kang papatawarin ng Panginoon kung hihingi ka ng kapatawaran dahil tinanggap mo ang kanyang anak na si Jesucristo. At kung manalangin ka na wala pong grudges, wala pong sa iyong puso, didinggin po tayo. Bakit po? Tayo po ay nananalangin sa pangalan ng ating pong Panginoong Hesus na tayo ay kanya pong tinitirahan. Tayo po ang kanyang ginagawa niyang templo ang ating pong katawan. So, ang templo ng Espiritu ay gusto niya lagi na hindi nagkakasakit. Dahil ayaw ng Espiritu Santo na mananahan sa isang templo na sira-sira. Ibig sabihin, pag sira-sira, may sakit. Ang katawan ay, ibig sabihin, pag sira-sira, may sakit. Kapag healthy, yun ay maganda. Kaya ang gusto ng Espiritu Santo na pagtitira sa atin, gusto niya malinis at malakas at walang sakit. Ganun po ang Diyos. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya nga po, magandang gabi po sa inyong lahat. Sa lahat po na sumusunod dito sa pag-aaral na ito, dalangin ko na kayo po ay mayroon pong natutunan at mayroon po kayong nalaman tungkol sa pag-aaral na ito. Inuulit ko po, ang makapangyarihang panalangin ay yung pong panalangin ng isang taong matuwid at yung panalangin na hindi po nag-i-stay o hindi po tumitigil. Lagi po siyang persistent na nanalangin. Ibig sabihin, araw-araw po tayong manalangin, araw-araw po natin itulog sa Diyos ang ating pong pangangailangan. At makita po natin na ang Diyos ay ibibigay niya yung kasagutan kung araw-araw natin ikinukommunicate ang Panginoon. Purihin po ang Diyos at magandang gabi po sa inyong lahat. At muli po ang lingkod ng Diyos, Pastor Greg dito po sa Milan, Italy. Bumabati muli sa inyo ng magandang gabi, mapagpalang gabi po sa ating lahat. Hanggang sa Huwebes na naman po.